diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kampo ng kaniliman! Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Magandang gabi, kaibigan. Ang mga kampo ng dilim ay walang pangibig sa pagsasabog ng lagim. At naniniwala sila na higit pang lagim ang isasabog sa sangkatauhan ng mga binhing ipupunla ng kanilang katawan o ng kanilang magiging anak. Gaano kaya kalagim ang maaaring gawin ng anak ng kampo ng dilim? Sino ka? Ako si Anton, ang pinuno ng aming kulto. Bakit? Bakit kita'y pinadukot sa aking mga miyembro? At binihag dito sa kubong nasa liblib ng gubat? Ikaw ang gagawin naming pinakamahalagang bahagi ng aming ginagawang ritual. Ritual? Oo. Bilang paghahandog sa aming Panginoon ng dilim, magpupunla ako sa iyong katawan ng aking binhi, ng aking magiging anak, na magiging anak ng kampo ng dilim. Hindi! Hindi! Walang magagawa ang iyong pagtutol. Halika! Bitiwan mo ako! Tulong! Oh! Dito sa liblib na pinagtarausan namin ang aming ritual, walang tutulong sa iyo. At sa ayaw at sa gusto mo, ipupunla ko sa iyo ang katawan, ang aking binhi, ang aking magiging anak, ang magiging anak ng kampo ng dilim. Ano po, Aling Tinay? Nawawala po si Edna? Oo, Gani.
Kaya nga pinatawag kita eh. Bakit po mawawala ang inyong anak? Ay, hindi ko alam. Kaninang umaga naglaba siya sa ilog. Ay, hindi ko nasamahan at natulungan sa paglalaba dahil nga meron akong pinsa sa kabilang bayan na nagkasakit ng maluba. Kaya dinalaw ko. Ay, pag-uwi ko, bago magdilim, hindi ko na dinatnan si Edna rito sa bahay. Kaya nga nagpasama ako sa ilang barangay tanod. Nakita namin sa ilog yung mga damit na nilaban ng anak ko, pero hindi namin siya natugpuan. Naku, nasaan po kaya si Edna? Mula po nang magkaunawang kami, sinasabi niya sa akin kung meron siyang pupuntahan. Ang hinala ng mga barangay tanod, malamang may dumukod sa nobya mo. Ha? Sino naman po dudukot kay Edna? O yan ang dapat nating malaman. Dadalawa na lang kami ni Ednang magkasama sa buhay mula nang yumaong kanyang ama. Ay, ayoko may masamang mangyari sa aking anak. Huwag po kayong mag-alala. Hahanapin ko po si Edna. Sige, Gani. Magtulungan tayo sa paghanap. Kailangan matagpuan natin si Edna. Bago may masamang mangyari sa kanya. Lola Ima, bakit kayo napailing? Maliwanag ang mensahe ng nabuong hugis ng tunaw na kandilang isinaboy ko sa tubig sa palanggana, Tinay. Totoo ang ikinababahala ko. Ha? Totoo? May dumukot sa anak ko si Edna? Oo. At hindi ako maaari magkamali. Naniniwala ako sa inyo. Kaya nga ako naparito. Dahil marami na tayong kalugar na inyong natulungan. Mga nagamot na may karamdaman, mga nawawala na natagpuan. Ngunit sa tagal ang aking pagiging albularya, ngayon lang may humiwalay sa nabuong hugis ng tunaw na kandila. Ho? Ano mong ibig niyo sabihin? Palatandaan na may kumukontra sa aking karunungan na may kapangyarihan. Ha? Lola Ima? Tinay, nararamdaman ko, natitiyak ko, sino man ang kumukontra sa akin, isa siyang kampon ng dilim. Kampo ng dilim. Tama ka, Edna. Isa nga akong kampo ng dilim. Ako at ang aking mga miyembro. Mga kampon kayo ng demonyo. Tama ka. Demonyo. Panginoon ng dilim ang sinasamba namin ng aking mga miyembro. Napakasama niyo. Ano pang iniiyak mo? Naisagawa ko ng pinakamahalagang bahagi ng ritual ng aming kulto bilang paghahandog sa aming Panginoon ng dilim. Naipunla ko na sa iyong katawan ng aking binhi. Ang binhing magiging pinakamakapangyarihan sa aming grupo. Ang aking magiging anak. Ang magiging anak ng kampo ng dilim. Nagawa mo na sa akin ang gusto mo. Pakawalan niyo na ako. Hanggang nais ko, mananatili ka rito sa liblib ng gubat. Dito sa aming kuta. Pakawalan niyo na ako. Paulit-ulit ang gagawin kong pagpunla ng aking binhi sa iyong katawan upang matiyak kong mabubuo. Isisilang mo ang aking magiging anak. Oh, anong problema? Sargento Blanco, naparito ako sa presinto dahil nawawala ang nobya ko. Kung saan-saan ko na siya hinanap, pero hindi ko matagpuan. At walang makapagturo sa akin ng kanyang kinaroroonan. Huwag kang mag-alala. Ibla-blatter natin yan. Baka matulungan niyo ako sa pag-aanap sa nobya ko. Tutulungan ka namin. Pero
unahin muna namin mga kasama kong pulis na askasuhin ang kaso ng mga naunang humingi ng tulong sa amin. Sargento. Yan ang patakaran namin dito sa presinto. Kung hindi ka kontento, maaari kang lumapit sa kung saan mo gusto. Okay? Huwag kang lubang mabahala, Tinay. Lola Ima, kayo na rin nung nagsabi. Hindi niyo matukoy kung sino tumukot sa anak ko at kung saan siya naroon. Dahil may hangganan ang aking kaalaman. At kampo ng dilemang kumukontra sa inyong karunungan. Yan ang natitiyak ko. Ay, paano niyo matutulungan mahanap ang anak ko? Paulit-ulit ako magsasagawa ng kinakailangang ritual at orasyon kahit na Kahit ano, Lola Ima? kahit malagay sa peligro ang buhay ko. Uy, bakit umalalagay sa peligro ang buhay niyo? Sabi ko nga sa'yo, kampo ng dilim ang kumukontra sa aking karunungan. At hindi niya ako magagawang kontrahin kung wala siyang kapangyarihan. Kapangyarihan na maaari niyang gamitin laban sa akin. Oh, Lola Ima, kumlo, natunaw na ko yung kaprasong kandilang nilagay niyo sa kutsara at tinapat sa apoy. Uusal na ako ng nararapat na orasyon. Ay, Lola Ima. Oh. Lola! Ano? Ngayong nakausal na ako ng orasyon, ibubuhos ko na ang tunaw na kandila sa tubig sa palanggana. Oh, bakit? Bakit ang laki mga mata niyo? Tinay, Oh, maliwanag ang mensahe ng nabuong tunaw na kandilang ibinuhos ko sa tubig. ano? Hindi ko siya makilala. Ha? Pero natitiyak ko, ang dumukot sa iyong anak ay isang lalaki. Isang lalaki na kampo ng dilim at leader ng kulto. Leader ng kulto? Gani, mabuti na pa rito ka sa amin ngayong umaga. Para po may paalam ko sa inyo, Aling Tinay, na walang nangyari sa magdamag na paghahanap ko kay Edna. Mabuti gising na ho kayo pagdating ko. Ay, halos magdamagading hindi ako nakatulog dahil nga sa sobrang pag-aalala sa anak ko. Huwag ho kayong mabahala. Kahit hindi ho ako tulungan ng mga polis na nilapitan ko, magpapatuloy po ako sa paghahanap kay Edna. Baka matagpuan na natin siya. Paano po? Ay, di ko alam kung paano. Pero tiniyak sa akin ng albularyang si Lola Ima na ang dumukot kay Edna raw ay lalaki. Ha? Isang kampo ng dilim. Ano po? Na leader ng kulto. Ha? Kampon ng dilim na pinuno ng kulto? Oo. Eh, ang problema wala naman akong alam kung saan may kulto. May alam po ako. Ha? Saan? Dito rin po sa ating probinsya. O, paano mo nalaman? May isang kaibigan po akong naging miyembro ng kultong yun. Pero umalis din siya noon dahil nakapagtrabaho siya sa ibang bansa sa tulong ng isa niyang kamag-anak. Ay, may kulto pala rito sa probinsya natin. Hindi po yun alam ng marami dahil sa liblib ng gubat sila nagkukuta. Kung saan sila nagdaraos ng kanilang seremonya. Ay, malamang ang kultong yun na sinasabi mo ang may kagagawan sa pagkawala ni Edna. Yan po ang titiyakin ko. Ang aalamin ko. Kani? Aling Tinay, hahanapin at pupuntahan ko po ang kulto sa liblib ng gubat. At alamin ko po kung sila nga ang dumukot sa nobya ko. Sa liblib ng gubat na ito nga nagkukuta kaming grupo. Pero wala kaming nalalaman sa sinasabi mo na babaeng dinukot ng kulto. Gani ang pangalan ko. Wala akong pakialam kung sino ka. Anton, naparito ako at ikaw ang hinanap ko dahil sa pagtatanong-tanong ko, nalaman kong ikaw ang pinuno ng inyong kulto. Umalis ka na. Baka may nalalaman ng inyong grupo.
Baka matulungan niyo ako para matagpuan ang nawawala kong nobya. Sabing wala kaming nalalaman sa hinahanap mo. Kung ayaw niyo akong tulungan sa paghahanap sa nobya ko, hahanapin ko siyang mag-isa sa lugar na ito. Kapatid! Alisin dito ang lalaking ito. Teka! Bakit niyo ako sinunggaban? Bitiwan niyo ako! Kalad ka rin niyo siya. Itapon niyo sa labas ng gubat. Mga walang hiya kayo! Malamang na kayo ang dumukot sa nawawala nobya ko! Bitiwan niyo ako! Hayop kayo! Ganyang nagpipipiglas siya. At pinag-iinalaan niya ang ating grupo. Patahimikin niyo siya. Gulpin niyo. Lumpuin niyo. Patayin niyo! Mahal na Pinono! Napuruhan ang suntok na tadyak namin ng lalaking naparito sa ating kuta. Bumagsak siya, kaya walang malay. Ano gagawin namin sa kanya, Pinuno? Pinono, anong gagawin namin? Ano ba ang ginagawa natin sa mga taong nagiging banta sa ating grupo? Pinagbibintangan tayo ng ulol na yan Tama, Pinono. na tumukot sa kanyang nobya. Baka ipahamak pa niya tayo. Ayun. Kaya isama niyo siya sa mga taong ibinabaon natin sa gubat na ito ng bukay. Tuluyan niyo na siyang patayin! Ito para din siyang patayin. Huwag niya patayin si Gani. Edna! Sinabi ko sa iyo, huwag kang lalabas sa kuwak! Kilala ko ang lalaking yan na sinaktan niyo. Nobyo ko siya. Totoo palang sabi ng ulol na yan na nawawala ang kanyang nobya. Huwag niyo siyang patayin, Anton. Ako ang nasusunod sa aming grupo. Ang salita ko'y batas sa gubat na ito. At nabigyan ko na ng hatol ang iyong nobyo. At ang hatol ko sa kanya, kamatayan, ay hindi na mapapago. Wag! Palayain niyo ng buhay ang nobyo ko at susundin ko ang lahat na gusto mo. Oh. Hindi ka natututol na paulit-ulit akong magpupula ng binhi na mabubuhay sa iyong katawan? Hindi na. Payag na ako, Anton. Payag na ako magkaroon ka ng anak sa akin. Huwag mo lamang patayin ang nobyo ko. May grupo? May kulto sa liblib ng gubat? Oo, meron Sargento Blanco. Kaya nagbalik ako rito sa presinto. Parang hindi ko mapaniwalaan yan. Nasa mukha ko, nasa katawan ko ang katibayan. Ang mga pasa at sugat ko'y likha ng grupo ng kultong muntik nang pumatay sa akin. Eh, anong malay ko? Kung gumagawa ka lang ng dahilan para maging sunod-sunuran kaming mga pulis sa gusto mo. Hindi ho, Sargento. Para tulungan ka kagad namin sa paghanap sa nawawala mong nobya. Sargento, ang kultong nagkukuta sa liblib ng gubat ang malamang na dumukot sa nobya ko. Teka, may katibayan ka ba sa paratang mong yan? Ha? Hindi ho nila ako sasaktan at pagtatangka ang patayin. Hindi nila ako walang malay na itatapon sa labas ng gubat kung hindi totoo ang bintang ko sa kanila. Malalaman namin. Sargento Blanco. Ipaubaya mo sa aming mga pulis ang paggilos, ang pagliligtas sa dinukot mong nobya. At umasa ka. Aalamin namin kung totoong may kulto sa liblib ng gubat. At kung totoong naroon ang nawawala mong nobya. Tinay, tama lamang na naparito kang muli sa akin. Naku, Lola Ima, hanggang ngayon kasi wala akong balita kung nasan yun nawawala akong anak. At kung ano na nangyari sa kanya. Manood ka. Oh, At dito sa ilang piraso ng mga barang hinugot ko matapos kong balasahin. At
pataob kong inilapag sa mesa. Dito natin malalaman kung ano na ang kalagayan ng iyong anak sa kasalukuyan. Lola, bakit ho kayo napailing? Tinay, masama ang mensahe ng mga barahang isa-isa kong inilantad. Anong? Ang nawawala mong anak, si Edna, may buhay na pumipintig sa kanyang sinapupunan. Ano? Ang iyong anak na dalaga ay nagdadalang tao. Bakit parang tuntua ka? Talagang tuwan-tuwa ako, Edna. Dahil isang ibig sabihin ng ilang araw ng pagduduwal mo. Buntis ka na. Magkakaroon na ako ng anak sa'yo. Hindi magtatagal. Magsisilang ka na ng anak na kampo ng dilim. Tumahimik muna tayo, mga kapatid. Tumahimik tayong nakaluhod at nakadipa ang mga kamay at hindi nag-aalis ng itim na talukbong sa ating ulo at katawan. Matapos tayong mag-ukol ng malaking pasasalamat sa ating Panginoon ang kadiliman dahil nagbunga ang ating mga seremonya at paghahandog para sa Kanya. Ipinagkaloob niya ang aking kahilingan. Natupad ang malaon ko ng pinakamimiti. Nagkaroon ng buhay ang binhing ipinunla ko sa katawan ng isang babae. Sa gabi ito, muli tayong magsasagawa ng paghahandog sa ating Panginoon upang magpatuloy sa pagpintig ang buhay na aking ipinula. Mag-aalay tayo sa ating Panginoon ng buhay ng isang inosenteng musmos. Ang paslit na ito na dinukot natin, binusala ng bibig at iginapos sa ating dambana dito sa liblib ng gubat. Ang kanyang buhay ang ihahandog at iaalay natin sa ating Panginoon ng kadiliman. Bilang pinakatampok na bahagi ng ating seremonya sa gabing ito, kasabay ng pag-usal ko ng orasyon ng pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon, bago natin inumin ang dugo ng ating alay, itatara ko sa dibdib niya ang punyal ng Holy Name. No! Kakilakilabot. Kay Mari-Marim ang mga gawain ng kultong duukot sa akin nang nasilip ko dito sa bintana ng kubo. Walang awang tinatay nila ang isang batang dinukot nila upang ialay sa kanilang Panginoon ng kadiliman. Hindi ko na matatagalan ang kasuklam-suklam na gawain ni Anton at ng mga miyembro ng kanilang kulto.
abala sila sa kanilang kakilang-kilaban na gawain. Habang nagkakasayahan silang umiinom ng dugo ng kanilang kawawang biktima. Tatakas ako ngayong gabi. Mga kasama! Si Edna tumatakas! Maganda nating mahal na pinuno. Nakita ako ng ilang miyembro ng kulto. Huli natin! Hindi ako papahuli sa kanila. Itutuloy kong pagtakas ngayong gabi. Mangyari na ang mangyayari. Kay sarap lagukin ng sariwang tuko ng ating alay sa ating Panginoon ng kadiliman. Mahal na Pinuno! Hindi nais namin kayong abalahin sa inyong sinabunya. Pero makita namin si Edna na tumatakas. Oo! Natugusin namin siya para mabalik din Mahal sa na ating Pinuno! puta. Anong gagawin namin? Mga kapatid, Pinuno. huwag niyo na siyang pag-aksaya ng oras na tugisin. Bakit naman Pinuno? Hayaan na natin siyang makatakas. Pero Ipagpatuloy natin ang ating seremonya. At may plano ko para kay Edna. Isang maitim at malakim na plano. Inay. Edna! Oh, Edna, anak! Mabuti nakauwi ka na. At tagal mong nawala. Dinukot po ako ng mga masasamang tao, Nay. Ng mga miyembro ng kulto. Kung ganon, totoo ang sabi ni Lola Ima. Lola Ima? Oo, yung kalugar nating albularya. Nay, impyerno po ang pinagdaanan ko sa kuta ng mga dumukot sa akin. Anak, gayon din. Pupunta tayo kay Lola Ima. Nay, Para malaman natin ang dapat na gawin sa nangyari sa iyo. Tinay, dapat managot ang gumawa ng masama kay Edna. Talaga humahanapin namin ng hustisya. Dahil doon sa nangyari sa anak ko, Lola Ima. Ang mas masaklap na sasapitin niya ang kinababahala ko. Ano? Ano ang ibig sabihin? Tinay, matapos akong magsagawa ng ritual at orasyon nang makaharap kong anak mo, malinaw ang mensahe ng mga barahang aking binalasa. Ano ho ang mensahe? Ang iyong anak na dalaga ay nakatakdang magsilang ng anak ng kampo ng dilim. Honey, hindi ka na dapat naparito sa amin. Hindi ka na dapat nagpumilit pang makita ko at makausap. Walang dahilan para magkulong ka sa iyong kwarto, Edna. Para umiiwas ka na makipagkita at makipag-usap sa akin. Pinagbigyan ko lamang ang pakiusap mo sa inay ko. Lumabas lamang ako sa kwarto. Pinakiharapan lamang kita para magkausap tayo sa huling pagkakataon. Edna, hayaan mong damayan kita sa sinapit mo. Hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi ako naawa lang sa'yo. Mahal kita. Hindi na ako ang babaeng dati mong minahal. Hindi nagbabago ang damdamin ko sa'yo. Kalimutan mo na ako. Marumi na ako. Wala kang kasalanan sa sinapit mo. Hindi na ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Edna, walang mababago sa relasyon natin. Kani, buntis ako. Mananagot ang lalaking dumukot at nagsamantala sa'yo. Kani. Iyan ang sisiguraduhin ko, Edna. Hahanapan ko ng hustisya ang sinapit mo sa kamay ng leader ng kulto na si Anton. sige, igulong nyo na ang mga magnanakaw ng kalabaw na yan. Sargento Blanco, Oh, yung sinasabi ko sa'yo, kami na ng mga kasama kong bahala sa inireklamo mo.
Tiniyak sa akin ng nobya ko kung sino ang dumukot at nagsamantala sa kanya. Kaya nga kikilos na kami. Kailan nyo darakpin si Anton? Huwag mo kaming diktahan at apurahin ang mga kasama ko. Kita mo nga marami pa kaming dapat askasuhin dito sa presinto. Sargento, gusto ko lang naman makasiguro na mananagot ang inirereklamo kong pinuno ng kulto. Basta't magtiwala ka sa akin at pangako, gagawin namin ang mga kasama kong lahat para managot ang dumukot at nagsamantala sa nobya mo. Anton, Kanina pa ako naghihintay sa iyo rito sa bukana ng gubat, Rudy. sabi nga ng ilang inutusan mo na nagpunta sa akin sa presinto. Nakatakas kasi ang babaeng binihag ko sa aming kuta sa liblib ng gubat. Alam ko, At malamang, magreklamo siya sa presinto. nagreklamo na sa akin ang nobyo ng babaeng dinukot mo. Sigani, Oo, pero wala kang dapat ikabahala sa kanya. Pinaasa ko na siya na gagawin kong lahat para mabigyan ng hustisya ang kanyang nobya. wala siyang kamalay-malay na nag-aaksaya lamang siya ng panahon sa paglapit sa iyo. Aasa si Gani sa wala. Bakit ko siya tutulungan? Bakit kita dadakpin, mahal na pinuno? Isa akong lihim na membro ng ating kulto. Umalis na sina Anton at Sargento. Pwede na akong lumabas dito sa pinagkublihan ko. Kung hindi ako nagkubli nang makita ko si Anton na parang may inabangan dito sa bukana ng gubat. At kung hindi ako palihim na nakinig sa pag-uusap nila nang dumating na si Sargento Rudy, hindi ko maririnig ang totoo. Aasa si Gani sa wala. Bakit ko siya tutulungan? Bakit kita dadakpin, mahal na pinuno? Isa akong lihim na membro ng ating kulto. Kaya pala hindi ko maasahan si Sargento Rudy Blanco na tumulong sa akin dahil membro pala siya ng kulto ni na Anton. Inay, Ay, maupo ka. hindi ho ako magtatagal, Lola Ima. Naparito lang ako sa inyo dahil nga hindi ako matahimik doon sa pinaalam niyo sa amin ng anak ko. Tungkol sa... Tungkol ho doon sa magsisilang si Edna ng anak ng kampo ng dilim. Totoo yun. Hindi maaari magkamali ang mensahe sa akin nang binalasa kong mga baraha. Kaya nga ho, naniniwala naman ako sa inyo. Tulad nyo yung nababahala rin ako. Dapat lamang tayong mabahala, Tinay. Dahil kapag isinilang na ni Edna ang anak ng kampo ng dilim, Chuck, Tiyak, na ano po? Chuck na magsasabog yun ng lagim. Ano po, Inay? Magsasabog ng lagim ang magiging anak ko Oo. kapag siya'y aking isinilang. Yun ang tiniyak sa akin ni Lola Ima. Hindi po kayo nagkamali lamang ang matandang albularya? Ipapuputol daw niyang kanyang daliri kapag sumablay ang kanyang ikinababahala. Kung gano'n, malamang nga po na ang magiging anak ko'y matulad sa kanyang ama. Kay Anton, na walang pangimi sa pagsasabog ng lagim. Ang tiniyak pa ni Lola Ima, higit daw na magiging mapaminsala ang anak ng kampo ng dilim. Kawawa naman ang magiging anak ko. Ay, mas kawawa ang kanyang mga magiging biktima. Hindi ko po papayagang mangyaring ikinababahala ni Lola Ima, Inay. At hindi ba mapipigilan ng anak ng kampo ng dilim yung pagsasabog ng lagim? Ilalayo ko po siya sa kanyang ama. Kahit na nasaan siya, iiral daw ang kanyang pagiging kampo ng dilim. Maghahanap po ako ng paraan para hindi magsabog ng lagim ang aking magiging anak. Pero Edna, iisang naisip kong paraan. Nay, Ang tanging paraan, hindi makapagsasabog ng lagim ang
sanggol sa iyong sinapupunan kung Kung ano po, Inay? kung hindi mo siya isisilang. Panalo sa bingo, plus, 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 plus. Panalo anytime, maglaro anywhere sa bingo, plus, 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 plus. Ano? Gusto ng inay mo na ipalaglag mo ang iyong magiging anak, Edna? Oo, Gani. Kaya niyaya kita dito sa burol para maihinga ko sa iyo malaki kong problema. Bakit? Para daw maiwasang mangyari ang ikinababahala ng albularyan si Lola Ima na kapag isinilang ko magiging anak ko, ay magsasabog ng lagim. Naiintindihan ko sa Aling Tinay. Hindi ako makapapayag sa gusto mangyari ng inay ko, Gani. Naiintindihan din kita, Edna. Walang kinalaman, walang kasalanan ng sanggol sa aking sinapupunan sa mga kabuktutan ng kanyang ama. Edna, Gani, hindi ko maatim ipalaglag ang aking magiging anak. Ipaglalaban kong mabuhay siya. Kahit siya'y anak ng kampal ng dilim. Mahal naming pinuno. Mabuti. Nakadalo ka sa gagawin naming seremonya rito sa ating kuta ngayong gabi. Kapag nagkaroon naman ako ng pagkakataon, lagi akong dumadalaw sa ating pagtitipon dito sa liblib ng gubat. Sige. Magtalokbong ka na ng itim, Rudy. Opo, mahal naming pinuno. At sisimulan na natin ang pagdaraos ng seremonya ng ritual at orasyon para matiyak nating sisilang dito sa mundong ibabaw ang aking anak. Mga kapatid, lumuhod kayong lahat! Lumuhod tayong lahat! Ngayong nakaluhod na kayong lahat, uusalin ko na ang nararapat na orasyon. Avaiga Kufala. Mga oras na ito, malamang tulog na si Edna. Oh, nahihimbing na nga siya. Anak, patawarin mo ako. Pero ayokong ipalaglag ang sanggol sa iyong sinapupunan. Ang sanggol na kapag isinilang mo'y magsasabog ng lagim. Kaya ako naggagawa ng paraan para hindi mo siya isilang. At ngayong nakatayo na ako dito sa tabi ng higaan mo, gagawin ko na ang sinabi ni Lola Ima. Kung nais mong malaglagan sanggol sa sinapupunan ng iyong anak, hintayin mo siyang makatulog at itapat mo ang isang mong kamay sa kanyang tiyan bago mo usalin ang isang orasyon. Ay, tinandaan ko ang orasyong tinuro ni Lola Ima para hindi niya maisilang ang anak ng kampo ng dilim, para hindi ito makapagsabog ng lagim. Ngayon, nakatapat na ang isang kamay ko sa tiyan ni Edna. Uusalin ko na ang orasyon para malaglag ang sanggol sa kanyang tiyan. Wala masyad. Kamay ko nakatapat sa tiyan ni Edna. Biglang pumirot. Napagsak.
Sinong pumasok sa pinto? Ako, Edna. Anton! Hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang aking mga kapatid. Ang mga miyembro ng aming kulto na mga nakatalukbong ng itim. Bakit? Bakit kami na pa rito? Kabuanan mo na, Edna. Ano mga oras, maaari mo nang isilang ang ating magiging anak. Umalis kayo dito! Ang kanyang pagsilang na gusto kong matiyak. Nay! Nay! Tulungan niyo ako! Himbing na himbing ang nanay mo. Pinahimbing siya ng aking kapangyarihan. At magising man siya, wala rin siyang magagawa. Hindi! Sa pamamagitan pa rin ng aking kapangyarihan ng ritual at orasyon, nasa malayo man ako, magagawa kong pinsalay ng anumang bahagi ng katawan ng iyong ina. Kaya sasama ka sa amin. Hindi! Sasama ka sa amin sa ayaw at sa gusto mo. Bitiwan mo ako! Hindi ka! Walang dilim! Hindi ka! Gani, tao po! Gani! Oh. Gani. Aling Tinay, Oo. magandang gabi po. Mabuti na dito ka sa bahay niyo. Pasok po kayo. Hindi na. Bakit po parang balisa kayo? Nagising akong wala sa higaan si Edna. Hinanap ko hanggang sa labas ng bahay. At isang kapitbahay namin nakapagsabi na nakita niyang dinukot ang anak ko ng ilang nakatalukbong ng itim. Nakatalukbong ng itim? Oo, baka nga miyembro ng kulto yung dumukot sa kanya. Naku, malamang po yun. Dahil nakatalukbong po ng itim ang mga miyembro ng kulto ni na Anton. Si Anton. Si Anton ang pinuno ng mga kulto na dumukot noong una at nagsamantala kay Edna. Malamang na siya rin yung muling dumukot sa anak ko. Tsak po yun. Kaya nga tumakbo ako sa'yo dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Tulungan natin ang aking anak. Yan po talaga ang gagawin natin, Aling Tinay. Hindi natin maaaring pabayaan si Edna. Lalo pa nga at kabuanan na niyang buntis. Paano nga? Paano natin mababawi si Edna sa mga dumukot sa kanya? Paano? Tinay, dinaramdam ko. Lola, maawa kayo kay Edna. Naaawa ako sa anak mo. Inaparito ako sa inyo para nga matulungan niyo ako mabawi siya doon sa mga dumukot sa kanya. Gusto kong matulungan si Edna, pero may hangganan ng aking karunungan. Kayo lang ho yung alam po na pwedeng makatulong sa anak ko. Ayoko mang aminin, Tinay. Pero hindi ko maaaring ikaila ang katotohanan na Ano ho? higit sa karunungan ko ang kapangyarihan ng kampo ng dilim. Ha? At ang tuwirang pagkalaban sa kampo ng dilim ay isang tiyak na pagpapatiwakal. Gani, anong ginagawa mo rito sa presinto? Wala. Sargento Blanco. Wala. Paparito ka ba ng walang dahilan? Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. May dumukot uli sa nobya ko. Sino? Kilala mo siya. Kilalang kilala mo. Pero tsak kung hindi mo siya maaaring dakpin. Kaya naghahanap ako ng ibang pulis, ng matinong otoridad, na totoo magpapatupad ng batas. Anong palagay mo sa akin? Hindi matinong otoridad? Para sabihin ko sa iyo, Gani, ako ang pinakamatinong pulis sa aming departamento. May matino bang otoridad na miyembro ng kulto? At sinong miyembro ng kulto? Ako? Ikaw ang makakasagot sa tanong mong yan, Sargento Blanco. Gani, dahan-dahan ka ng pagbibintang mo. Baka ikulong kita. Baka bariling kita.
Eto na ang pagkain mo. Edna, Hindi ko kailangan ng mga yan, Anton. mamahalin at masasarap ang mga ito. Kumain ka na. Kailangan mo ito. Alam ko gutom ka na. Ang kailangan ko'y makalaya sa impyerno lugar na ito. Palalayain din kita Kailan pa? kapag naisilang mo na ang aking anak. Anton! Ang anak ko ang higit kong pinangangalagaan. Kaya inaasikaso kita. Siya ang higit kong kailangan. Hindi mo makukuha sa akin ang magiging anak ko. At bakit hindi? Palalakihin ko siyang hindi katulad mo. Wala kang magagawa para hadlangan ang gusto ko, Edna. Ang sanggol na iyong isisilang, ang aking anak, na higit ang magiging kapangyarihan kaysa sa akin. Siya ang kakasangkapanin ko sa lalo pang pagsasabog ng lagim. Ang aking anak. Ang anak ng kampo ng dilim. Aling Tinay, huwag ko kayo mawala ng pag-asa. Gani, bago ka dumating dito, nagaling ako kay Lola Ima. Tiniyak sa akin ng ambularyang yun. Wala siyang magagawa para matulungan si Edna. Maging ang ibang otoridad po na nilapitan ko wala ring magawang tulong para mabawi si Edna. Ano ba klaseng mga alagad ng batas sila? Hindi ko po sila masisisi. May sinumpaan silang tungkulin na dapat nilang gampanan. Hindi po sila makakilos para mabawi si Edna dahil ang mga dumukot sa nobya ko hindi mga pangkaraniwang kriminal. Mga miyembro po sila ng kulto. Mga kampo ng dilim na may kapangyarihan. Kapangyarihang itim na kayang puminsala maging sa mga alagad ng batas. Ay, paano yun? Hayaan na lamang ba natin si Edna sa kamay ng mga kampo ng dilim? Ha? Hindi po, Aling Tinay. Oh. Kahit makapangyarihan po ang mga miyembro ng kulto, ang mga kampo ng dilim, hindi ako natatakot sa kanila. Gani. Gagawin ko po ang lahat para mabawi sa mga kampon ng dilim si Edna. Ililigtas ko po ang mahal ko, maging ang kapalit man ay ang sarili kong buhay. Gani, pinahahanga mo ko sa iyong tapang. Handa mong suungin ang panganib. Handa mong itaya ang sarili mong buhay. Mailigtas mo lamang si Edna. Ganito po siguro ang tunay na nagmamahal, Lola Ima. Sandali. Pinahanga mo ko. Kaya tutulungan kita. May tuturo niyo po ba sa akin ang pinakamabisang panlaban sa mga kampo ng dilim? May tuturo yan ang aking mga baraha. Pumili ka ng isa sa mga nakataob na baraha. Opo, Lola Ima. Hindi masasayang ang paglapit mo sa akin, Gani. Nakapagsagawa na ako ng nararapat na ritual at nausal ko na ang nararapat na orasyon bago ko inilapag sa mesa ang mga baraha. Nakapili na po ako ng isa sa mga nakataob na baraha. Ilantad mo ang baraha. Lola Ima. Ano man ang mensahe ng ilalantad mong baraha, yan ang sagot sa kung ano ang pinakamabisang panlaban sa mga kampo ng dilim. Ganyan nga mga kapatid. Umilera kayong lahat at magtalukbong ng itim para makapagsagawa na tayo ng nararapat na ritual at orasyon. Nakatalukbong na kaming lahat. Mahal naming pinuno. Lumuhod kayong lahat na nakadipa ang mga kamay. Ngayon din, mahal naming pinuno. Ngayong nakaluhod na kayong lahat na nakadipa ang mga kamay,
sa harap ng baligtad na krus. Ididip ako na rin ang aking mga kamay at uusal na ako ng nararapat na orasyon para maganap na ang ating pinakahihintay. Ang pagsilang ng aking anak, ang anak ng kamporang dilim. No, Ang mga miyembro ng kulto, nagsasagawa na naman sila ng ritual sa di kalayuan. Sasamantalahin kong abala sila lahat sa kanilang makademonyong gawain. Lalabas ako dito sa kubo. Habang nakaluhod ang mga miyembro ng kulto at nakadipa ang kanilang mga kamay, habang nakapikit sa harap ng baligtad na krus, tatakas ako. Dito ako dadaan sa likod ng kubo para walang makapansin sa akin. Kapag natakasan ko uli si Anton, magpapakalayo-layo na ako doon sa lugar na hindi niya na ako matutuntun para hindi niya makuha sa akin ang kanyang anak. At ang tiyan ko, biglang kumirot ang tiyan ko. Dahil sa matinding kirot ng tiyan ko, hindi ko na makayang tumayo, maglakad, o tumakbo kaya. Makanganak na yung tao. May mainit na dumaloy sa mga hita ko. At ramdam ko, parang may lalabas sa katawan ko. Lalong tumindi ang sakit ng tiyan ko. Manganak na yata ako. Diyos ko! Yun ang isinilang ko! Hindi! Hindi! Mahal ng pinuno. Kapatid, alam niyong lahat na kapag umuusal ako ng orasyon, ayaw na ayaw kung ako'y ginagampala. Paumanhin, mahal na pinuno. Pero narinig kong sumigaw si Edna. Sumigaw si Edna. Oo, Nasa kubo siya. baka nanganak na. Oo, yun. Mahal na pinuno. Si Edna ang umiyak na yun. Hindi sisigaw si Edna. At hindi siya iiyak ng walang dahilan. Malamang, nagsilang na nga siya ng aming anak. Dahil sa isinagawa nating ritual at sa inusal kong orasyon. Mahal na pinuno. Iyak yun ang sanggol. Magtigil ka! Pekto! Mga kapatid! Magdiwang tayong lahat! Naganap na ang ating pinakahihintay. Isinilang na ang higit na makapangyarihan sa ating lahat. Ang lalong makapagdadagdag ng ating kapangyarihan. Ang aking anak, purihin ang ating Panginoon ang kadiliman at mabuhay ang aking anak, ang anak ng kampo ng dilim. Mga kapatid, purihin ang ating Panginoon ng kadiliman. Purihin!
ng dilim! Gani, nabatid mo na ang nais mong malaman. Opo, Lola Ima. Ngayon batid mo na ang mabisang panlaban sa mga kampo ng dilim. Nalakad na po ako para kumuha ng aking kailangan sa gubat at sa simbahan. Idadalangin ko ang iyong tagumpay Salamat po. at kaligtasan. May ligtas ko lamang si Edna ay sapat na sa akin. Pero sikapin mo pa rin makauwi ng buhay. Hindi ko po sigurado kung makakauwi pa ako ng buhay. Maaaring mapatay po ako ng mga miyembro ng kulto. Gani, Pero sisiguraduhin ko pong isasama ko sa hukay ang mga kampo ng dilim. Edna, bakit narito ka sa likod ng kuko? Ano bang? Nagtangkasan tumakas, mahal na pinuno. Kaya inabot siya ng panganak dito. Bakit ka umiiyak, Edna? Anak ko. Ang sanggol na isinilang ko. Bakit parang nanginginig ka sa takot? At hindi mo matingnan ang sanggol na iyong sinira? Ang kanyang anyo. Nakakikilabot. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi na kilabot ang anyo ng sanggol na yung sinilang. Napakaganda niyang bata. Marusog at nakatutuwa. Bakit kanina? Iba ang kanyang anyo. Bakit? Ano bang nakita mo kanina na anyo ng anak mo? Kanina ay isa siyang nakapangingilabot na tiyanak. Tiyanak? Mga kapatid, masdan ninyo ang karga kong sanggol. Masdan ninyo ang aking anak. Malusog, nakatutuwa. Kamukhang kamukha mo siya, mahal naming pinuno. Isusunod ko siya sa aking pangalan. Sanggol pa siya pero parang ipinahiwatig na ng kanyang mga mata ang kanyang kapangyarihan. Talagang makapangyarihan ang aking anak, mga kapatid. Dahil bago pa siya isilang, nagsagawa na tayo ng ritual at orasyon. Paulit-ulit ang mga ritual at orasyon na lalong nagpalakas ng kanyang kapangyarihan. Kaya siya ang aking anak. Ang anak ng kampo ng dilim. Siya ang magiging kasangkapan natin sa lalo pang pagsasabog ng lagim. No. Mahal na pinuno, ang iyong anak, unti-unting nagbabagong kanyang anyo. Ha! Ang anak ko, nagiging kakilakilabot. Mahal na pinuno, ang iyong anak, naku, tinutubuan siya ng sungay at pangil, pinuno! At nalilis ka ganap nagbabagang mga mata. Pinuno! Nakakatakot! Huwag anak! Pinuno! Hindi mo kami kalaban. Kauli ka namin. Pare-pareho tayong mga kampo ng dilim. Kaya kapanalig ka namin. Wala akong kapanalig! Aba, Hindi ako sinilang upang maging kapanalig, Ginuman! no. Isinilang ako para pumatay! Pumatay na pumatay! Mahal na pinuno.
Tulungan mo kami, Pinuno! Napatay ni Tiyanak ang ibang membro ng ating kulto. Hindi mo kumaring kantiin, anak. Anak kita. Akong iyong ama. Ako nagpunla ng bini sa katawan ng isang babae. Kaya ka nabuhay, utang mo sa akin ang iyong buhay. Dapat kang tumanaw ng utang na loob sa akin. Anak! Huwag! Patayin kita! Nakita ko. Isa-isang pinatay ng tiyanak ang lahat ng miyembro ng kulto. Kabilang na si Anton. Kaya kailangan makaalis kagad ako dito sa liblib ng gubat. Kailangan makatakas ako sa mga kuko at pangil ng tiyanak. Bago ako ang sumunod na maging biktima ng anak ng kampo ng dilim. Ang tiyanak! Bigla siyang humarang sa daraanan ko. Ikaw na sinasabing aking ina na nagsilang sa akin! Mamamatayin ka rin! Huwag ka lalapit sa akin! Kampo ng dilim! Bitiwan mo ako, tiyanak! Ay, bukas pigilan na kayo pamatayin! Babae! Hindi mo yung mga napagsil ng aking kamatayan! Ay, nakapigil ang mga kamay mo! Dahil sa palikod ng lengko! Pagkakain mo pa rin ang lalamunan mo! Hindi mo naman tatagalin ang sa isayang buhay ko! Ipatitigil ko na sa'yo ang pagsil ng aking kamatayan! Tikman mo na ang malaki mo! Gani! Napatay mo ang tiyanak! Oo, Edna. Totoo ang sabi ng albularyo si Lola Ima. Ang benditadong si Bat na Kawayan ang mabisang panlaban, ang papatay sa kampo ng dilim. Huwag ka na umiyak, Edna. Ligtas ka na. Gani, ang kampo ng dilim na iyong napatay. Ang tiyanak, siya ang aking anak. Edna, kahit tiyanak, kahit kampo ng dilim ang iyong naging anak, gaya mo, masakit rin sa akin ang balagim niyang naging katapusan. Kawawa naman ang apo ko. Kaya ipagdasal po natin siya dito sa simbahan ni Nay. Upang sa kabila ng kanyang pagiging kampo ng dilim, magkaroon din siya ng katahimikan. Oo, anak. At magpasalamat rin tayo sa Diyos dahil sa pagkamatay ng tiyanak. Wala na tayong dapat ikatakot. Tapos na ang pagsasabog ng lagim ng anak ng kampo ng dilim. Maaaring totoong higit ang kapangyarihan ng anak ng kampo ng dilim. Subalit, may higit pa kaya sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos.